Guys, gandang araw. So, ang video natin ngayon ay tungkol sa PPE or yung Introduction to Safety. At di ba yung nakaraan nating video, pinag-usapan natin yung mga welding rod. So, bago tayo mag-welding, dapat alam din natin kung ano yung safety. Hindi lang basta dadampot kayo ng welding rod at magwe-welding. So, bakit ba natin kailangan ng safety? Kasi ang pagwe-welding po guys, delikado po yan na trabaho. Buhay po ang nakasalalay dyan. Kung hindi kayo gumamit ng tamang PPE, pwede kayong makuryente, mahulog, o kaya mamatay. So, yun, nasa sa inyo na lang kung susundin nyo ang safety. Kasi di ba kahit yung mga welding rod, nagpapaalala yan. Ayan o. Please be informed that fumes, gases, can be hazardous to your health. Kasi kahit yung kislap lang yan, tsaka yung usok, parehas lang yun. Kaya di ba maraming nagsasabi, ay, nagwe-welding ka, buti hindi sumasakit yung mata mo. So, bakit kaya sumasakit ang mata? Ganito yan guys. Kasi ito lang gamit nila. Yung arc rays na yun, nakakasilaw yan. Sa una, okay lang. Di ba parang yung flash ng camera? Parang mangingitim lang. Pag tumagal yan, sasakit yung mata nyo guys. Meron din yung iba magwe-welding, walang gloves. Sa una okay din. Pero buong hapon kayo, tingnan yung magbabakbak yung balat nyo. Meron naman yung iba magpi-PPE, pero gantong gamit. Ay no guys, hindi po kwento. Masusunog kayo dyan guys. So ngayon, ituro naman natin kung ano yung tamang protective equipment. Simulan natin dito sa gloves. Ayan. Medyo hindi lang komportabling isuot, lalo na yung makakapal. Ayan, di kayo makagalaw. May sunog pa oh. Sipin nyo yan oh, welding lang, nakakasunog. Lalo na pag overhead yan, ang hirap. Kaya vertical, uulanan yung paa nyo. Kaya yan, napaka-importante ang ating PPE. Yan din oh, makikita nyo, ang lakas ng talsik. Kasi yung mga 60-10, 60-11, yan, malalakas ang talsik nyan. Lalo na pag nag-overhead kayo. Although pwede naman to, pandoble nyo sa loob. Suot nyo to, tapos doble nyo dito. Or dito. And di po tayo sponsored ng commercial lang. Di po tayo sponsored ng ISAB. Pero ISAB, baka naman. Powerhouse, baka naman. Joke lang. So, jokes aside. So, yun. I-stress lang natin ulit ang importance ng PPE. Kasi itong mga to, pwede nyo naman palitan pagka nagasgas. Or malabo na. Kagaya nito. Itong auto darkening na palitan din. May nabibiling ganito online. Kaya lang yung ating mata wala tayong nabibiling spare parts ng mata. Wala pa akong nakikita sa Shopee at sa Lazada. Kaya dapat importante talaga guys. Again, kahit pa ulit ako dito, importante po ang ating PPE guys. Kasi nakakalungkot, ang daming lumalabas na video. We-welding ka agad. Hindi man lang magsuot ng proper protective equipment. So, simulan natin sa headgear. Ayan. Sabihin kasi ng iba, ay, hindi mo makita, madilim. Ganito yung traditional na yung fixed shade to fixed shade. Yung isa auto darkening. So, depende na lang sa inyo guys kung anong gusto nyong gamitin. Yung mga gantong auto darkening, nasa mga 1,000 plus, 1,000 pataas. Yung mga ganito, mura lang to, mga 300, ganun.
So yan. Tsaka may mga pros and cons din yan. Kasi eto, di ba nga madilim, lalo na pag baguhan kayo. Mahirapan kayong makita dyan. Kaya kung hirap kayong makita, eto auto darkening. Saka lang siya didilim pag pagka nakislapan na siya, mag-black itong banda dito. Kung kita nyo yung kamay ko, yun iitim yan. At syempre pwede nyo rin buksan pagka nagra-grind kayo. Yan pwede nyo siyang buksan. Tsaka ang maganda dito sa auto darkening, pwede nyo siyang adjust yung delay kung gaano katagal yung madilim siya. Tsaka yung shade, kasi ito fixed shade lang, shade 10 or 11, hindi ko sigurado. Ito hanggang 14. So yan, maganda kasi pag malakas na yung ilaw, mga nasa 200 pataas, malakas na yung ilaw ng welding. So yan, na-discuss natin itong helmet. Susunod naman yung fumes. May sample ako ng ito N95 mask. Pakita natin kung gaano kaputi yan pag bago. Yan puti, di ba? Katapos nyong nag-welding ng buong araw, ganito na yan ang itsura. Ayan para kayong nagsigarilyo. Sobrang itim hanggang sa loob yan kumpara nyo puti, di ba ganun din sa ibang mask. Ayan grabe. Yan ang hindi alam ng iba. So yung iba baka siguro hindi naman alam. Yung iba alam naman, kaya lang matigas ang ulo, pasaway. So yan, importante ang ating mask. At syempre yung ating gloves din, gaya ng sabi ko kanina. So depende na lang yan sa safety officer nyo. Yung iba kailangan din ng vest na ganito, yung reflective. Depende na lang. At syempre kung mataas yung pag-weldingan, hindi nawawala to. Yung harness at saka yung tali niya. Or yung ganito. Kalimutan ko yung harness, sorry. Dami kasing inanda na para sa safety. At syempre yung ating hood. Yan, medyo madumi lang. Yan, di ba? Pag mapapansin nyo, yung talagang nagwe-welding, yung mata lang nakikita. Balot na balot. Mula ulo hanggang paa yan. Ano nga ba yung material na maganda? Kasi hindi din lahat ng ay pwede. Kasi yung iba nasusunog. Mas maganda yung leather o yung denim. Kung meron kayong lumang maong, ngayon gawa kayo ng sleeves. Kasi pag matagal kayong exposed sa yung arc rays nun, ultraviolet, pwede kayong makakuha ng skin cancer dun. Kaya dapat ganito. At syempre, wag din kakalimutan ang ating steel toe. Ayan, para protektado tayo, di ba? At kung sa iba naman, stricto, kailangan din ng helmet. Yung iba color-coded. Ito hindi to pang welder. Kung hindi ako nagkakamali, brown yung sa helmet nila. Kasi kailangan yan pagka nag-welding kayo. Yan nakaganon. Tsaka yun isa pang yung ganito, madaling lagyan ng helmet. Ayun Hindi tulad ng auto darkening na mahirap. Kasi sasagi.
Oh. So ayun. Tsaka isa pang important, ang isa pang kon nito, yung gloves. Kasi pag kon, di ba kuryente nga. Lalo na kung tanso yung gamit nyo, yung transformer type. Pag nahawakan nyo yun, sigurado makukuryente kayo. Kaya importante ang gloves natin guys. At least kung naka-gloves kayo, mag-ground kayo, okay lang, di ba? E paano kung bare hands kayo na nahawakan nyo yung dalawang kon nun, yung AC or yung alternating current? Sigurado niyan nakakamatay yun guys. Hindi man kayo mamatay sa kuryente, yung pagkahulog nyo pag mataas. Kaya napaka-importante guys ng PPE. Paulit-ulit tayo dito. Importante po ang PPE. Hindi lang basta welding ng welding. Oo, maganda po mag-welding yung DIY. Pero dapat alam nyo po yung tamang paraan at tamang proseso. Para sa ganun, tatagal po kayo sa karir nyo. So, ayun lang guys. Medyo na mahaba-haba rin ang ating video. Sana meron kayong napulot na konting tips sa ating welding bago kayo magsimula ng welding. Nang sa ganun ay okay kayo, kompleto pang daliri nyo. So ito introduction lang kasi marami pang safety ang pwede nating pag-usapan sa ating mga susunod na video. Ayun, maraming salamat guys. Thanks for watching and hope to see you again. Bye guys!